Hello mga mami, magandang araw. Natry nyo na rin bang gumawa ng turon gamit ang kalabasa? Kung hindi pa ay try nyo rin gumawa at siguradong magugustuhan ng buong pamilya nyo. So tara mga mami at samahan nyo akong gumawa. Meron ako ditong kalahating kalabasa at hahati-hatiin ko lamang to pero 2 pirasong kalahati lang yung gagamitin ko. Pagkatapos ko naman hati-hatiin to ay babalatan ko naman ito. Yung babalatan ko lang dyan ay yung 2 kalahati lang kasi yun lang naman yung gagamitin. Kung kayo naman yung gagawa ay pwede nyo namang dagdagan. So ako 2 kalahating kalabasa lang yung gagamitin ko kasi hindi naman ako gagawa ng maraming turon. So tapos naman ako sa pagbabalat ngayon naman ay hati-hatiin ko naman ito ng maliit. Ilalaga ko ito hanggang sa lumambot kaya para mas mabilis maluto ay hati-hatiin ko ito ng maliit. At pagkatapos mga mi ay ayan isinalang ko na sa kalan. Syempre nilagyan ko yan ng tubig. At habang hinintay ko na maluto or mambot yung kalabasa ay i-prepare ko naman yung iba pang mga sangkap na gagamitin ko. So una ipinitpit ko yung mani na sugo ng kutsilyo hanggang sa maduro. Masarap ang turon na kalabasa na may cheese kaya ayan at maglalagay rin ako at in-slice ko na nga ito ng pahaba. At saktong tapos ko na ihanda yung ibang sangkap na gagamitin ko at luto na nga itong kalabasa at malambot na. At habang mainit pa itong kalabasa ay dudurogin ko naman ito gamit ang tinidor. Kung may ibang gamit naman kayo na pang mash ay pwede naman. Nasa sa inyo naman yan basta madurog lang itong mga kalabasa. So after a while mga mi ay tapos ko nang durugin itong mga kalabasa. Ngayon naman ay ilalagay ko naman yung ibang mga sangkap o mga pangpalasa. So una kong inilagay dyan ay 2 kutsarang harina at 2 kutsarang asukal. At para medyo creamier yung turon natin na kalabasa ay naglagay na rin ako dyan ng powder na gatas. Pwede naman kayo gumamit ng ibang gatas katulad ng liquid or condensed. But me since ito ay low budget ay powder na gatas lang yung inilagay ko dyan. Inilagay ko na rin pala yung mani. Yung mani naman po mga mi ay optional lang naman. Para sa akin kasi yung mani ay makakadagdag ng ibang texture o ibang lasa. Kung ayaw nyo ng mani ay okay lang din kahit hindi kayo maglagay. Anyway, iba-iba naman tayo ng tray pagdating sa pagkain. Namekos-mekos ko na nga itong mixture of kalabasa natin mga mi. Ngayon naman ay sisimulan ko na sa pagbabalo. Kumuha lang ako ng saktong dami sa kutsara at inilagay ko naman ito sa wrapper at papalamanan ko naman ito ng cheese. At ito na lahat ng nagawa ko na turon na kalabasa. At dahil tapos na tayo sa pagbabalot, ngayon naman ay preprituhin ko na ito sa mainit na mantika. Remember mga mi ay painitin muna yung mantika bago ilagay yung mga turon. Pagkatapos ng ilang minuto na pagpiprito mga mi ay ito nga't luto na at hahanguin ko na. At oops mga mi, hindi pa yan tapos at iko-coat ko pa yan ng asukal. Dito sa kawali na may mantika na pinagprituhan ko ng turon ay maglalagay ako ng brown na asukal. Asukal pala mga mi, lumabas tuloy yung pagkawaray ko. Hinintay ko lang na maluto or matunaw yung asukal bago ko ilagay yung mga turon. At ito na mga mi, luto na yung kalabasa turon natin. Nasundan nyo ba yung pagluluto ko? Napakadali lang naman gumawa mga mi at murang-mura lang yung mga sangkap na ginamit ko. Kaya kung gusto nyong itry ay subukan nyo rin gumawa. O siya mga mi, wala na tayong oras. Kung nagustuhan nyo po yung recipe ko na ito ay please subscribe, comment down sa ilalim at pakishare naman po. Till next recipe po, goodbye!